may mga naghahain po ng reklamo laban sa Chief Executive at meron pang kasunod within today na maghahain din ng impeachment complaint laban sa Pangulong Marcos. Alamin natin ang mga kaganapan dyan sa Kamara de Representantes. May pag-uulat live si Bombo Isa Cotoner. Bombo Dennis, Bombo Jai, hindi tinanggap ng Office of the Secretary General ng House of Representatives ang ikalawasan ng impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nagtungo ngayong araw sa Kamara mga miyembro ng Makabayan Bloc kasama ang grupong bayan at iba pang mga grupo upang isumite ang kanilang reklamo laban sa Pangulo. Ayon sa grupo, tumanggi umanong tanggapin ng opisina ang kanilang isinumiteng complaint dahil wala raw si Secretary General Cheloy Garafil na maaaring tumanggap nito. Iginiit naman ng grupo at ng Makabayan Bloc na hindi ito naaayon sa House Rules dahil sa opisina dapat isinusumite ang impeachment complaint at hindi mismo sa isang opisyal. Para sa grupo, may tuturing na naihain na nila ang reklamo kahit hindi ito formal na tinanggap ng opisina. Ani nila, nag-iwan sila ng kopya ng complaint sa tanggapan upang ipaalam ang kanilang intensyon. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang paliwanag ni Attorney Nery Colmenares. As far as we are concerned, It is deemed served. it is filed, it is served. Nery, please explain Ang- yung legal issues. Yes, well na-discuss bago lang na ang requirements, verified complaint ng citizen at endorsement na fulfill na yon. Ni hindi binanggit sa konstitusyon yung word na Secretary General. Ang House lang ang naglagay ng Secretary General, sinunod naman namin. Ang nakalagay doon, Office of the Secretary General. So sinunod pa rin namin yan sa office. Ang explanation ng Office of the Secretary General, wala dito physically ang Secretary General and hindi nila pwedeng tanggapin. Ang tanong, mayroon bang nagpo-prohibit sa inyo na tanggapin ito despite the rules of the House? Walang nabanggit na prohibition. Ikinadismaya ng grupo ang naging hakbang ng Office of the Secretary General kaya't plano nilang idulog ito sa Office of the Speaker upang ipaalam ang nangyari. Ang basihan ng kanilang complaint o ang impeachment complaint ay laban sa Pangulo ay ang pagkakasangkot umano niya sa malawakang korupsyon. Naniniwala sila na ang Presidente ang responsable at nakinabang sa malawakang korupsyon sa flood control projects. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Representative Antonio Tino. Si Pangulong Marcos mismo ang pangunahing responsable at direktang sangkot at nakinabang sa flood control corruption. Kaya dapat siyang ma-impeach. Kaya ngayon, nabidismaya tayo na ngayon pa lamang ay ginagamit na ang mga teknikalidad para hadlangan ang filing ng impeachment complaint na ito. Sa ngayon, Bombo Dennis, Bombo Jai, naghihintay tayo dito sa Office of the Secretary General upang kung may humabol pa na magpapasa at magsusumite nitong mga impeachment complaints laban nga sa mga ilang opisyal ay ating tutugay-gayan yan dito sa House of Representatives. Sa ngayon, yun pa lamang naman ang update mula dito sa Kamara, Bombo Dennis, dahil nga ang tinitingnan natin dito, Bombo Dennis, para sa kaalaman din ng lahat na by Monday kasi balik plenaryo na itong House of Representatives. Kaya itong mga impeachment complaints din ay crucial dahil ay tinitignan din kung maisasama ba to doon sa maisusumite sa Justice Department na kailangan kasi Bombo Dennis na maisama ito doon sa order of business sa plenaryo nga ng House of Representatives, Bombo Dennis. Okay. Nais ko lamang malaman na Bombo Isa, sino ngayon yung humarap dito sa mga miyembro ng Makabayan Bloc na dahil wala itong si Secretary General Cheloy Garapil at nasaan na yung dokumento na kanilang sinasabing deemed filed, Bombo Isa? Bombo Dennis, yung humarap doon sa Makabayan Bloc, doon nga sa grupong bayan, dito nga sa Office of the Secretary General ay ang Executive Director daw. Actually kanina, Bombo Dennis,
sa pag-oobserba natin kasi nga ang media ay hindi rin naman talaga nakapasok doon sa mismong tanggapan ng Office of the Secretary General, ay nagkaroon nga daw ng closed-door dialogue itong Makabayan Black kasama ang Executive Director. So pagkatapos naman nun, Bombo Dennis, ay lumabas sila para nga sabihin yung naging update kung tinanggap ba o hindi. Sa kasalukuyan, Bombo Dennis, itong kopya ng impeachment complaint nila ay iniwan nila doon sa Office of the Secretary General para nga lang din malaman na pagbalik ni Secretary General Garafil ay alam niya na may nagpasa nitong impeachment complaint dito sa kanyang opisina, Bombo Dennis. Okay, so ano pang grupo yung nagpahiwatig na hahabol ng filing within today, Bombo Isa? Sa ngayon, Bombo Dennis, titignan pa natin yan, kasi yung nagkakaroon din talaga dito ng usap-usapan nga, info, yan yung ating tutugay-gayan, at hihintayin ngayong araw kung may hahabol pa ba talaga dito sa pagpasa sa Office of the Secretary General. So abangan natin yan mamaya, Bombo Dennis, kung sino-sino mga grupo o individual yung magpapasa ng ating mga ng impeachment complaint, Bombo Dennis. Sige, with that, maraming salamat, Bombo Isa. Mula sa Kamara, ito si Bombo Isa Cotoner, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.